Sumapit ang linggo ng pagsasanay ni Ruble ay naging seryoso na ang magkakapatid. Di lubos mawari ni Ruble kung anong pagsasanay ang nais ng tatlong ito para sa kanya. Ruble, dahil sa meron ka ng malakas na koneksyon sa kalis at sa espiritong kapangyarihan nito, ay dito mag-uumpisa ang seryosong pagsasanay mo. Humanda ka dahil pagsapit ng takip silim ay siya ring hudyat ng iyong pagsasanay. Kailangan mong talunin ang isang nilalang na naghahari sa buong kalangitan. Wika ni Mina. At anong nilalang yon, Mina? Gulat na tanong naman dito ni Ruble. Ang kambal na serpenteng iyong nasisilayan tuwing gabi ay siyang naghahari sa lugar na ito. Hindi mo ito papatayin, bagkus ay iyo lamang itong paaamuhin. Immortal ang mga serpenteng yan, Ruble, at mas lalong lumalakas sa tuwing napapasabak sa digmaan. Sagot naman sa kanya ni Mina. Huwag kang mag-alala, Ruble, dahil nandyan ang aming maestro. Kaya gabi natin gagawin ang pagsasanay mo dahil sa mababantayan ka ng aming supremo. Dagdag naman ni Magus. Matapos nilang mag-usap ay bumalik na si Ruble sa kanyang ginagawa. Kinukondisyon niya ang kanyang sarili at ang kalis upang maging handa sa sinasabing labanan ng mga ito. Ruble, pagtapos mo dyan sa iyong ginagawa, sumama ka sa akin. Tutunguhin natin ang patag na lugar upang masipat mo ang iyong magiging katunggali. Wika ni Ragot. Tumangulang naman si Ruble noong mga oras na yon dahil abala ito sa kanyang binabasang libro. Makalipas ang ilang oras, agad namang tumayo si Ruble at tinungo ang kinaroroonan ni Ragot. Habang sila ay naglalakad, pansin ni Rubleng hindi na yon ang kanilang dinaanan nang papunta sila sa kaharian ng mga anpingero. Salungat ang lugar na kanilang tinatahak na siya namang ipinagtataka ni Ruble. Ragot, ilang taon na kayo ditong naninirahan? Tanong dito ni Ruble. Hindi ko mapagtanto kung ilang siglo na, Ruble. Hindi na namin napagtanto ang paglipas ng panahon. Basta, matagal na kaming naninirahan dito. Sagot sa kanya ni Ragot. Ang dalawang kapatid ni Ragot noong mga oras na yun ay mas piniling manatili na lamang sa kanilang tahanan dahil sa meron itong ginagawa. Ganon din si Magus na abala sa pagpapaamo ng mga bakang merong tatlong mata na siyang ginagawa nilang karne. Siya nga pala, Ragot, meron bang iniwan ng apo ng tribo na 4 na susi? Tanong dito ni Ruble. Bigla kasing pumasok sa isipan ni Ruble noong mga oras na yon ang sinabi sa kanya ng kumpare ni Nong Jem na si Mang Lucas. 3 susi? Bakit naman mag-iiwan ng apo ng ganoong bagay sa kasagsagan ng digmaan? Balik na tanong sa kanya ni Ragot. Dahil sa sinabi nito ay doon napaisip ng malalim si Ruble. Kung totoo nga ang sinabi sa kanya ni Ragot noong mga oras na yon, ay maaaring nalinlang lang ang kumpare ni Nong Jem. Sabi kasi ng kumpare ng maestro ko, bago lumisan ang apo ng mga antingero sa lugar na siyang pugad ng mga maranhig, ay meron itong iniwang susi sa lahat ng taong nakaligtas sa pamumuno ng mga ito. Itinarak din ito ang kalis sa gitna ng kaharian ng mga maranhig. Wika ni Ruble. Alam mo, Ruble, maaring ang kasaysayang yon ay kagagawan din mismo ng Diablo. At maaring ang kumpare ng maestro mo ay isang demonyo mismo. O masasabi nating tagasunod nito. Sagot naman ni Ragot. Nang marinig ito ni Ruble,
ay napatigil siya ng bahagya. Iniisip niya ng iniisip ang nakaraan ng dalawa niyang maestro dahil sa pagbabaka sakali nitong makahanap ng butas kay Mang Lucas. Biglang pumasok sa isipan ni Roble na si Mang Lucas ang siyang maraming alam pagdating sa tribo ng mga maranhig. Halos ang iniisip ni Roble noong mga oras na yon ay maaaring maranhig din si Mang Lucas. Pero napawalang katotohanan naman yun para kay Roble. Gawa ng isa yung mangingisda at nakakahawak ng mga buntot pagi. Maaaring si Mang Lucas ay nalinlang lamang ng taong nagbigay sa ninuno niya ng mga bulaang katotohanan yun. "Oh, bakit Roble?" tanong sa kanya ni Ragot. Wala naman. O siya, tayo na't meron pa tayong pupuntahan," sagot naman ni Roble. Habang sila ay naglalakad, nadapo sila sa isang masukal na daan. Animoy ang dinadaanan nila noong mga oras na yon ay pakitid ng pakitid habang sila ay papalayo sa tahanan nila Ragot. Ayon nga kay Roble, na parang imbudo ang kanilang dinadaanan noong mga oras na yon. Pagdating nila sa patag na lugar, ay bumungad kay Roble ang napakagandang tanawin na animoy hindi niya inaakalang totoo. Ang patag na lugar na kanilang pinuntahan ay nasa tuktok pala ng isang bundok. Pero ang nakakapagtaka para kay Roble ay wala naman silang dinaanang paakyat na lugar. Puro diretsong daan lang ang dinaanan nila na siyang nag-iwan ng palaisipan para sa kanya. Sa patag na lugar na yon ay bumungad kay Roble ang isa pang bundok na merong talong pabaliktad ang pag-agos ng tubig. Imbis na pababa ang pagbuhos ng tubig, ay pataas ito. Doon din nasilayan ni Roble ang napakagandang kaharian ng tribo ng mga antingero. Animoy ang lugar na yon ay sa isang obra maestra dahil sa napakagandang pagsanib ng kalikasan dito. Nakalitaw lang ang kahariang yon sa gitna ng napakalawak na bangin. Pagsipat naman ni Roble sa karagatan ng lugar na yon, ay nakita niya ang ginintuang dagat at malalaking nilalang na kumakain sa dalampasigan. Napakasarap din ng simoy ng hangin sa lugar na yon, na animoy merong yelo dahil sa lamig na naibibigay nito. Halos mapapikit na lamang si Roble noong mga oras na yon dahil sa ganda ng tanawing kanyang nasisilayan. "O Roble, manghang-mangha ka yata sa aming lugar. Gusto mo na bang tumira dito?" wika ni Ragot. "Pagkatapos ng sigalot sa mundo namin, hahayaan mo ba akong tumira dito?" sagot naman ni Roble. Matapos itong marinig ni Ragot ay tumawa na lamang ito. Ilang minuto pa ang lumipas ay biglang meron silang narinig na napakalakas na ungol na nanggagaling sa kalangitan. "Alisto Roble, yan ang serpenteng tinutukoy ni Mina. Hindi pa natin ito lalabanan dahil makikipagkasundo pa lang tayo sa mga ito," wika ni Ragot. Pagsipat nila Roble sa kalangitan, ay doon pumungad sa kanila ang dalawang napakalaking serpente na patungo sa kanilang kinaroroonan. Halos ang ulo ng serpenteng yon ay kasing laki ng patag na kinatatayuan nila Roble. Tumitig lang naman ang serpenteng yon sa kanila na para bang hinihintay sila nitong magsalita. Paglalarawan ni Roble sa serpenteng yon ay meron itong napakakapal na kaliskis at kulay berdeng katawan. Nagliliwanag ang mga mata nito na parang pinaghalong mata ng ahas at bayawak. Malalaki rin ang mga pangil ng nilalang na yon
na para bang kaya nitong kumain ng 10 hektaryang lupain. Ang buntot naman ng nilalang na yon ay animoy isang mamahaling bato dahil sa kumikinang ito. Magkaiba lang ang kulay ng dalawang serpenteng yon dahil ang isa sa mga ito ay kulay puti. Roble, lumuhod ka at pumikit. Magbibigay galang yan para sa mga nilalang na naghahari at nagpoprotekta sa lugar na ito. Wika ni Ragot. Nang marinig ito ni Roble ay agad din naman itong yumuko at pumikit. Halos ramdam ni Roble noong mga oras na yon ang lakas ng paghinga ng dalawang serpente na nasa kanilang harapan. Maaari na kayong tumayo, wika ng isang babae. Gulat na gulat si Roble noong mga oras na yon dahil sa malamig na boses ng isang babae. Pagmulat ni Roble ay doon bumungad sa kanya ang isang babaeng naglalakad papalapit sa kanila. Nakasuot yon ng kasuotang napakahaba na parabang ikakasal ito. Pero kahit gaano kahaba ang kasuotang suot ng babaeng yon, ay hindi ito sumasayad sa lupa na parabang hinahawakan yon ng hangin. Sa likod naman ng babae ay merong isang makisig na lalaki na may mahabang balbas. Napakakinis din ng mga balat nito at wala kang makikitang sugat sa kahit saang parte ng kanilang katawan. Kumbaga para sa tao ay isa yung perpektong katawan. Pasensya na ho sa aming kapangahasan o sasaba ng 7 kalangitan. Nais lang namin ipakilala sa inyo ang bagong apo ng tribo ng mga antingero. Siya ay si Roble, galing sa mundo ng mga tao. Wika ni Ragot. Oh, pansin ko nga sa iyong katauhan, naninirahan si Apo Carito. Sabihin mo man lalakbay, ikaw ba ay karapat-dapat para sa kalis na hawak mo? Wika ng lalaki. Matapos nitong makapagwika, ay laking gulat na lamang ni Roble nang naroon na yun sa kanyang likuran. Agad siyang kinabahan noong mga oras na yun dahil sa napakainit na presensya ng lalaking lumapit sa kanya. Oho, karapat dapat ho ako para sa kalis na ito. Hayaan ninyo, ibabalik ko din ito sa oras na matapos ang aking misyon. Sagot naman dito ni Roble. Habang patagal ng patagal na katabi ni Roble ang lalaking yon, ay siya namang pagbaha ng kanyang pawis na animoy naroon siya sa isang lugar na pinapalibutan ng apoy. Bigla lang nakaramdam ng ginhawa si Roble noong mga oras na yon nang lumayo na ang lalaki. Ikaw naman, Ragot, ano ang pakay mo at napadpad ka dito? Alam kong pumupunta ka lang rito kapag ikaw ay may kailangan sa amin. Wika ng lalaki. Oo, meron ho akong kailangan, pero hindi ito para sa aking pansariling kapakanan. Nais ko sanang sanayin ninyo si Roble upang mas lalong lumakas ang kanyang pangangatawan. Kayo na lamang ang huli naming pag-asa upang tuluyan ng umunlad ang bagong may hawak sa kalis. Wika ni Ragot. At sa tingin mo, ano ang dahilan upang paunlakan namin ang iyong kahilingan? Sagot naman ng lalaki. O mahal naming tagapagbantay, ikaw na siyang ama ng bakunawa na pinabantay ng kaitaas-taasan sa kalangitan, ay humihiling kami sa iyo na kami ay iyong paunlakan. Iyo sanang maisip na ang ginagawa naming ito ay naaayon sa kagustuhan ng apong naging kapatid ninyo. Wika ni Ragot. Nang marinig ito ng lalaki ay bigla itong nag-anyong serpente. Ganon din ang babaeng kasama nito.
Habang nakalutang ang serpenteng yun sa kalangitan, ay nagwika ito ng, "Mamayang gabi, ang nakatakdang pagsasanay sa bagong apo. Dalhin niyo ang inyong supremo upang makumpirma ko ang nais ninyo." Matapos nitong makapagsalita, ay agara naman ang paglipad nito patungo sa kalangitan. Halos tumilapon si Roble noong mga oras na yon dahil sa lakas ng hangin kumawala sa pagkumpas ng buntot ng dalawang serpente. Si Ragot naman noong mga oras na yon ay nasa kaanyuan na ng apoy, kaya hindi ito naapektuhan ng napakalakas na hangin. "Oh, narinig mo, Roble? Sumang-ayon na ang iyong tagapagsanay. Humanda ka dahil hindi nagpapakita ng awa ang mga yan," wika ni Ragot. Nang nakapag-usap na sila, ay agad din naman silang bumalik sa tahanan nila Ragot upang hintayin ang pagbabalik ng maestro nila. Umaga pa kasi noong mga oras na yon, kaya marami pang pwedeng gawin si Roble upang maihanda ang kanyang sarili. Alam ni Roble sa kanyang sarili noong mga oras na yon na hindi basta-basta ang kanyang gagawing pagsasanay. Sa laki pa lamang ng dalawang serpenteng yun, ay alam niyang mahihirapan na siya dito ng gusto. Pagbalik nila sa tahanan nila Mina, ay nadatnan nila ang magkapatid na kumakatay ng baka. "Oh, mabuti naman at napaaga kayo. Naghahanda kami ng gaganaping piging mamaya. Ito ang ating magiging selebrasyon sa matagumpay na pagkuha ni Roble sa kalis at sa karunungan ng apo," wika ni Mina habang naghahanda ng kanyang lulutuin. "Hoy! Paborito ko yan ah!" wika ni Ragot. Si Roble naman noong mga oras na yon ay lumalapit na rin sa kinaroroonan ng dalawang magkapatid upang magmasid. Halos lahat kasi ng bagay na naroon ay bagong-bago pa lamang sa kanyang paningin at hindi pa gaanong tinatanggap ng kanyang isipan. "Teka lang, sigurado ba kayong pwedeng kainin yan?" nagtatakang tanong ni Roble. "Oo naman, baka pag natikman mo to, hanap-hanapin mo ah." Sagot naman sa kanya ni Magus. Matapos nilang mag-usap ay mas pinili na lamang ni Roble na umupo sa harapan ng magkakapatid. Habang siya ay nag-iisip, nagmamasid din ito sa ginagawang pagkain nila Mina. Sumapit ang dapit hapon at doon na nag-umpisa ang sinasabing piging ni Mina. Napakasaya nila Roble noong mga oras na yon dahil sa selebrasyong kanilang ginagawa. Maging ang mga ibang nilalang na naroroon ay nakikisaya na din kila Roble na siyang naging sanhi upang mas gumanda pa lalo ang nararamdaman nilang presensya sa paligid. Pagtalikod ng araw sa kalangitan, ay siya namang paglitaw ni Maestro Miguel. "Tama na yan! Magsipaghanda na kayo at mag-uumpisa na ang pagsasanay ni Roble," wika ni Maestro Miguel. Nang marinig ito nila Roble, ay agad din naman itong nagsitayuan at dali-daling pumasok sa kanilang bahay upang kumuha ng mga gagamitin nila sa pagsasanay ni Roble. Wala nang sinayang na oras ang mga ito at agaran din ang pagpunta nila sa patag kung saan naroon ang dalawang serpente. Ayon kasi kay Mina na iniiwasan nila ang mahuli sa itinakdang oras ng mga maharlikang tagapagbantay ng kalangitan dahil sa ayaw na ayaw ng mga yun ang naghihintay. Nangangailangan ng matinding kabayaran ang hindi pagsunod sa oras na itinakda ng mga ito. Pagdating nila Roble sa lugar na yon, ay siya namang pagsugod ng serpenteng naroon sa kalangitan. "Roble! Umpisa na ng pagsasanay mo! Gawin mo ang lahat ng makakaya mo!"
Sigaw ni Magus habang tumatakbo papalayo kay Roble. Iniwan ng mga ito si Roble sa patag na lugar na yon. Nakalis lamang ang armas nito. Dahil sa ginawa ng mga kasama ni Roble, ay halos hindi na siya makapag-isip ng matino. Ang buong akala niya noong mga oras na yon ay gagabayan siya nito sa pagsasanay. Habang papalapit ng papalapit ang serpenteng yon, ay ang panginginig naman ng tuhod ni Roble. Paghawak niya sa gitna ng talim ng kalis, ay biglang lumitaw ang espiritong tagapagbantay nito. Magagamit mo ko, Roble, sa pamamagitan ng pagkumpas ng kalis. Kapag ikinumpas mo ito sa hangin, ay pahihintulutan ako nitong umatake sa nilalang na iyong kalaban. Gawin mo na habang meron pang oras. Wika ng espiritu sa isipan ni Roble. Nang marinig ito ni Roble, ay agad naman itong sinunod ang espiritu at laking gulat na lamang niya nang masangga ng espiritong yon ang papasugod na serpente. Kung hindi ito nasalag ng espiritu, ay maaaring ang bundok na kinaroroonan ni Roble noong mga oras na yon ay tuluyan ng nawasak. Hinahawakan ng espiritong yon ang mukha ng serpente na animoy magkapantay lang sila ng lakas. Dahil sa ginawang yon ni Roble, ay sumugod na rin ang isa pang serpenteng nagmamasid sa ulap. Pagdating nito sa patag, ay biglang nag-anyong tao ito na merong daladalang umiikot na armas. Kitang-kita ni Roble noong mga oras na yon na ang armas na hawak nito ay merong napakaraming matatalas na patalim. Paglalarawan ni Roble sa armas ng serpenteng yon, ay meron itong dalawang kadenang nakakonekta sa dalawang pangunahing armas nito. Tapos sa bawat dulo ng kadenang yon, ay merong pabilog na bakal na siyang kinaroroonan ng napakaraming patalim. Animoy kung titingnan, ay talagang napakadelikado nito. Paglapag ng lalaking yon sa patag, ay bigla naman itong sumugod sa kinaroroonan ni Roble. Wala nang nagawa si Roble noong mga oras na yon, kung hindi ang sugurin din ang kanyang katunggali. Sa kabilang dako naman nagawang ihagis ng espiritu ng kalis ang serpenteng kalaban nito. Tumilapon yun sa kalangitan at agaran din naman ang pagsugod ng espiritu sa serpente. Malakas ang espiritu ng kalis, pero ibang-iba ang paggamit nito sa mundo ng mga mortal. Nagagawang lumitaw ng espiritong yan sa mundong ito dahil sa lakas ng mahikang nakapalibot dito. Wika ni Maestro Miguel. Ayon pa kay Maestro Miguel, na ginagawa lang nila ang pagsasanay na ito upang palakasin ang loob ni Roble. Maliban sa pangangatawan nito, nais ng Maestro nila Mina na maging positibo si Roble sa lahat ng bagay at pagkakataon. Matapos ang pagsasanay, ay agad namang kinausap ni Maestro Miguel ang serpente ng buong paggalang. Si Roble naman noong mga oras na yon ay halos hindi na makatayo dahil sa tinamo niyang bugbog sa katawan. Mas pinili niya na munang matulog upang kahit papaano'y makabawi kinaumagahan. Pahinga ka na muna dyan, Roble. Kami na ang bahala magpasan sa'yo mamaya. Wika ni Magus. Tanging pag-ungo lamang ang naisagot ni Roble kay Magus. Hindi na nito nagawa pang imulat ang kanyang mga mata dahil sa bugbog nitong natamo sa kanyang mukha. Okay, grabe, sobrang angas. Isipin nyo, nanay at tatay ng Bakunawa. Grabe, sunod kagad natin yung 29. Salamat.